Nakita po natin tong maisan na ito noong February 9 at kinunan po natin ito ng video noon. Ito po yung pinakita ko sa inyo na gumamit ng drip irrigation. Itong kabila niya, yung irrigation na pinapadaluyan ng tubig ang kanilang ginamit. Makikita niyo po yung bunga ng mais nila, medium size, kahit dito sa gilid sa natatamaan ng araw, medium size at hindi gaanong kalakihan. Itong double row, tapos drip irrigation ang kanilang ginamit. Malalaki po yung puno ng mais. Sa patagay ko, maganda yung tubo at maganda yung nito, yung paglaki nito. Hindi ko lang alam kung gaano or ano yung frequency ng pagpapatubig nila dito dahil drip irrigation. Pero sa aking pagtansya, malalaki sigurong nito ang bunga kasi malalaki yung puno. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. At dito natin makikita na ito na ngayon, eksaktong isang buwan na buhat nung ipinakita ko yung unang video nito. Hindi ko kilala yung may-ari, basta nakita ko lang at interesado lang akong i-share sa inyo yung kaibahan ng paggamit ng drip irrigation. Ito po yung hose na kanilang ginamit sa drip irrigation. Hindi ko alam kung ano yung frequency ng pero sa palagay ko lagi itong pinapatubigan dahil yung lupa dito talagang semi-sandy, pero ang alam ko dito hindi masya sa loob nito medyo hindi dry kundi wet, kaya parang sa ibabaw lang nito ang dry. Pero ito yung yung between, may mga damuhan din, may mga damo sa between niya, pero normal lang po yan sa mga ganitong maluluwang talagang tutubuan siya ng damo, pero madali pong patayin yung damong yan. Karamihan ng damo dito may mga paragis. Pero ang nakita ko dito maganda yung itong drip irrigation din. Ang lalaki ng puno ng mais. Almost 6 feet na yung taas nito. Sa tansya ko na ito, mga 40 to 50 days na po ito. Kasi isang buwan na nung ating tinignan ito nung una nating pinakita yung video nito. So naging interesado lang ako dito dahil para malaman, makita kung ano naman yung magandang effect o magandang itong drip irrigation.
Ang nakikita ko dito, hindi ko alam kung 1620 or 1414 yung mga hindi pa natunaw. Ayan o. Pag sa palagay ko itong stage na ito, yung pwede pa siyang isprehan ng heavyweight tandem 3K at yung chelated calcium para siguradong hindi siya atakihin ng talakitik. Ngayong buwan na ito, March, uso na ngayon yung talakitik, kaya dapat gumamit po tayo ng mga insecticide na pang hoppers. Ito yung mga damo dito, may mga marakamoto din at mga ayan. May mga parte siya na siguro laging natutubigan o laging pero may mga parte din na hindi natutubigan. Ito, hindi ko alam kung ano yung frequency ng pagpatubig dito, kung sabay-sabay sila or hindi. Palagay ko siguro baka may bara na din yung ibang holes or ibang butas ng hose, kaya may mga parte siyang basa, may mga parte hindi basa, or siguro mahina yung flow ng tubig. Hindi natin kasi nakita ito ng pinapatubigan. Pero yung taas ng mais, okay naman. May mga parteng mababa, may mga parteng parang maliliit, may mga parteng malalaki. So, ito, kung gusto nyong tularan yung dito, maganda rin itong drip irrigation. Parang double row yung ginamit dito, pero maganda siya. Medyo maluluwang lang yung pagitan ng mais. 1 metro yung pagitan niya. Yan, yung 1 metro, pero average 1 metro yung pagitan niya. Pag ganito, dapat malalaki talaga dahil maluwang yung pagitan ng mais. Pero sa aking tansya, magaganda ito, malalaki yung bunga. Normal lang na may mga maliliit diyan na sa singit o may mga hindi lahat malalaki. Pero normal lang po yan. Pero sa laki, ganda nitong mais, maganda. Okay siya. Ang dito, pag ito'y aanihin, mas madaling alisin yung hose. Ito, nakalagay lang siya itinali lang siya sa nilagay na kahoy, pinukpok dito. Pag aalisin yan, parang kakalasin lang dito, hihilain na lang yung hose. So madaling tanggalin yung hose na ginamit dito sa drip irrigation. Pwedeng pwedeng siguro tamnan ulit, pero ang dito, pag tinatamnan ito, gumagamit sila ng lubid para sundan ng nagtatanim, para straight siya. Kasi pag hindi straight, hindi siya may tatama sa hose ng drip irrigation. So dapat maganda yung pagkakatanim nito, straight talaga. So ayan po yung itsura niya. Maganda yung mais nito. At alam ko magaganda, malalaki yung magiging bunga nito. So ito po yung style ng drip irrigation na ginamit sa mais. Nahanap natin yung dugtungan niya. Dito nang gagaling yung source ng tubig na nakakonekta sa mga hose ng drip
Ayan o. DDoS lang po ito. Ayan. At may isang controller dito, may on off. Hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin yan kasi DDoS lang itong pan niya, main or yung pinanggagalingan ng tubig. So kaya siguro pinagsasabay yan yung 5 or 6, tapos kino-close yung, naka-close yung iba, 5 o 6 o 7 siguro yung naka-open dyan para yung pressure may push niya yung tubig hanggang sa dulo. Mahaba tong dulo yung itong tansya ko dito sa kabila siguro maabot to ng 70 meters, sa kabila naman mahigit 50 meters. So dapat malakas yung pressure para may push niya yung tubig hanggang sa dulo. So ito, kung gusto nyong gayahin maganda yung mais. Maganda yung mais na ginamitan nito. So sa parting nasisilungan, maganda yung kanya. May mga damo pero normal lang po yan. Okay, alam ko ito kahit tipid to sa nagpapagpapatubig. Hindi ka na mag-uupa dito ng nagpapatubig. Kasi ipapandarin mo lang yung dito, yung generator, tapos i-open at close mo lang yung mga outlet. Ganyan po kaganda ito. Hindi ka nagagamit ng pala, hindi ka na magkakanal. Yun ang kagandahan itong drip irrigation. So titingnan natin kung ano yung magiging nito, kalalabasan ng bunga. Pero malalaki yung kanyang puno dahil maluwang yung pagitan ng taniman ng mais na ito. Malalaki yung kanyang puno. Pero alam ko hindi masyadong malaki yung ani dito kasi siyempre ang luwang ng spacing niya. Parang pwede pang tamnan dito sa gitna. Kung yung sa amin, so tinatamnan namin sa gitna, kaya mas marami. Ito mas konti dahil walang tanim sa gitna. Ang spacing niya itong parang double row ito, yung double row, ang spacing niya mga 30 cm or 25 to 30 cm, at dito maabot dito ng mga 90 to 1 meter yung 90 cm to 100 cm yung kanyang pagitan. So malaking space yung sayang, kaya lang siguro malalaki naman yung bunga. So halos lang siguro ito, mas kaunti lang yung aabutin niya to compare sa ating ginagawang method ng pagtatanim. Okay, kung mayroon kayong mga tanong, try natin po siyang ito yung eye level natin. So almost 6 feet tayo. Ito yung eye level, matataas po siya, malalaki, malalapad yung kanyang dahon at mahahaba. So kung susundan nyo yung ating guide sa pagmamais, kuha nyo po ito. Madaling gayahin po ito pag nasundan nyo yung ating guide sa pagmamais. Ito ang kaibahan lang po dito, yung ibang method ng pag-irrigate. Pero same pa rin yung pwedeng ilagay dito. Kung gusto nyo yung mas mabigat, gumamit kayo ng heavyweight tandem. Mas maganda, gumamit din kayo ng tricky fertilizer at yung so tingnan natin kung kaya pa nating ibigay sa inyo yung susunod na video nito pag nakita natin, pag meron tayong kasi nataon lang na dumaan ulit tayo dito dahil pupunta tayo ng La Paz, Tarlac, at titingnan natin yung mga nagre-request na mga farmer na magbisita at makita yung kanilang mga tanim. So manood lang po kayo, mag-update po lang po kayo kasi na-update din po yung mga method or procedure ng pagtatanim. Lalo na ngayong mainit, iba yung pag-aalaga ng mais kapag March, April, May, June. So dapat malaman nyo, tutunan nyo kung anong inyong gagawin para mas magandang inyong mga mais. Maraming salamat po. God bless.